Bawa kwartawab shalanawa, bawa kawartawab shalanawa, aba Yahawa shabasamayam, abayahawa sabasamayam, salaka lanawa, salakalanawa, al kataa yanawa, al kataal yanawa, watawadalak al damak, watawadalak aldam, sasatap at kataa yanawa, sa satapat kataal yanawa, kalhalal hawadla aba Yahawa alhayam, kalhalal hawad la abayahawa alhayam, basam masyayak ihawasay, bahasyam masyayak yahawasay, bahasam raw kakadas. bahasyam raw kakadas, Yaman. yaman. Okay. Praise you. Nandito na tayo sa chapter 5 Verse 1 to 68. ng first book of Maccabees. Ang unang aklat ni Macabeo, kabanata 5. Talatang isa hanggang anim. Verse 1 to 68 ang ating pag-aralan. Okay, basa. Ang unang aklat ni Macabeo, kabanata 5, talatang 1 hanggang 68. Nang mabalitaan ng mga hintel sa mga karatig bansa na muling itinayo at itinalaga ang altar at ang templo, nag-alab ang kanilang galit. At napagbuntunan nila ng galit ay ang mga Israelita na kahalubilo nila. Ipinasya nilang lipulin ang mga ito. Nang ang mga ito ay pinapatay nila, sinalakay ni Judas Macabeo ang mga taga-Idom sapagkat inabangan ng mga ito ang mga Israelita. Doon sila sa Akrabatin nagsagupa, nalupig ni Judas Macabeo ang mga hintel at sinamsam nila ang ari-arian ng mga ito. Okay. Yung nagkaroon ng dedication sa templo, inayos, nilinis, dilagay uli ang dating nilalagyan, yung Ark of Covenant, pero walang angel yon. Walang angel, walang anghel gilagay ang Ark of Covenant. Kahit naman sa book of Jasher nakabanggit. Pero sa book ng Ilan yan? doctorated, Meron na. may angel gilagay. Para na may katuwiran ang mga Katoliko na mag-ano ng Lagay ng revolto. ano, Kasi revolto yung image. angel, revolto na rin yun. Yung pag-ikot nila sa Jericho, wala namang Ark of Covenant doon Wala. Ang nagdala lang ng tropita ang nanguna, sunod ang walang Ark of Covenant na dala. Pero sa Bible na doctorated, meron. Ilagyan nila Ngayon, ito, inayos ni Judas Macabeo ang templo. Inayos. Ito yung tinatawag na dedication. O tawag na Hanukkah. Feast of Hanukkah, dedication. Ngayon, Kinulong niya sila sa kanilang mga kuta at sumumpa na lubusan niyang lilipulin sila. Sinunog nila ang kanilang mga kuta at natupok silang lahat. Matapos gawin ito, tumawid si Judas Macabeo sa ibayo upang lusubin ang mga Amonita. Dooy nakaharap niya ang isang malakas na hukbo na pinamumunuan ni Timoteo. yan. Ito, labanan uli. Uy. Kasi nagalit ang mga hintel na inayos ang templo. Nagkaroon ng rededication. Ngayon, anong kasunod? Maraming paglalaban nila sa pangkat ni Judas Macabeo hanggang sa lubusan niyang lupigin ang mga ito. Bago siya nagbalik sa Judea, sinalakay nila at nilupig ang Jaser, pati ang mga karatig bayan nito. Bilang ganti, ang lahat ng mga hentel sa Gilead ay nagtipon at nagkaisang salakayin at lipulin ang mga Israelita na nakatira sa kanilang lupain. Ngunit ang mga ito'y tumakas at nagtago sa mga kuta ng Datima. Mula dooy sumulat sila kay Judas Macabeo
at ibinalita ang balak ng mga hintel na sila'y lipulin. Grabe pala talaga. Itong Gilead, ito yung lugar nga nakopkop yung panahon ni Joshua. Gilead. Ngayon, ang mga hintil naman, Grabe. dahil nagari-hari na, lahat ng mga Hebrew Israelite doon na nakatira, ay pinapatay nila. Actually, sa Gilead, 3 tribo lang nandoon eh. Tribe of Reuben, tribe of Gad, at saka kalahati sa tribe ni Manasseh sa Gilead. Tapos, after Gilead, tatawid ng Jordan. Tapos, susunod na yun na sa Bethlehem, Jerusalem. Ganon. Okay, tuloy tayo. Sabi pa nila, sa pangunguna ni Timoteo, sila'y sasalakay sa kutang pinagtataguan namin. Kaya sakluluhan agad ninyo kami, sapagkat marami na sa amin ang nasawi. Lahat ng mga kaasamahan namin sa Tob ay napatay. May 1,000 lalaki ang pinaslang doon. Ang kanilang mga asawa't anak at mga ari-arian ay tinangay lahat ng mga kaaway. Oh, kita mo yon. Talagang matindi ang tribulation sa panahon ng Grabe mga Hebrew pala. Israelite noon, panahon ni Macabeo. Patayan talaga. Kasi pinayagan ni Abay Hawa yan kasi may mga Hudyo kasi na taksel. Oh, kaya lang nakaganon sila. Mga taksel kasi hindi fitful sa kautusan ni Hawa. Terrible pala nangyari talaga. Doon na naniwala sa mga paniwala ng mga pagano, ng mga ibang alahayam, na hindi talaga totoong alahayam, mga si Yahwa. So, pinabayaan lang Yahwa. Ngayon, ito si Judas Macabeo, namuno sa tropa, ayun. Ito tuloy yung tagapagtanggol, yung 5 anak ni Matatias. Okay, tuloy tayo. Samantalang binabasa ang sulat, may dumating na mga sugo galing sa Galilea na gayon din ang ibinalita. Punit-punit ang kanilang mga kasuotan. Sinabi nilang ang mga taga Tolomaida, Tero, Sidon at Galilea ay nagsama-sama para puksain sila. Dahil dito, tinawag ni Judas Macabeo ang lahat ng mamamayan upang pag-usapan ang dapat nilang gawin. Sinabi niya kay Simon, "Pumili ka ng mga tauhan mo at iligtas ang mga taga-Galilea. Kami ni Jonathan ang pupunta sa Gilead." O Gilead. Ah. Gilead. So, yan ang nangyari. Sa Gilead. Talagang grabe. Actually, wala naman sanang ganong problema kung tapat lang ang mga buong Hebrew Israelite. Kaya lang kasi nagkaganon sila dahil iba kasi mga taksel, mga Hebrew Israelite na double kara. Yung panahon ni Joshua nga, isa lang ang nagkamali, isa lang nagkasala si Akan lang Buong Israel damay. Ito ngayon, marami ng mga taksel dito na double kara. Naniniwala naman sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano, sumasamba. So, tayo nga mga rimnan, dapat pitful tayo, kaya Hawa, hindi tayo pwedeng double kara. Kasi kung mayroong double kara sa atin, tanggalin talaga natin, itiwalag. Sa kanila, pinapatay nila ang mga double kara. Okay, tuloy tayo. Lupit. Ang pangangalaga sa Hudiya ay pinagkatiwala sa nalalabi pang mga tauhan sa pangunguna nina Asarias at Hoseng, anak ni Zacarias. Bago umalis si Judas Macabeo, nag-iwan siya ng ganitong utos: "Huwag kayong lulusob sa mga hintil hanggat hindi kami nakakabalik. Basta't pangalagaan ninyo ang mga mamamayan. 3,000 tauhan ang kasama ni Simon sa pagsalakay sa Galilea at 8,000 naman ang kay Judas Macabeo pupunta sa Gilead." O Gilead. Okay, mayroong bilin si Judas Macabeo na Huwag mo. pangalagaan lang ninyo ang mga kababayan natin. Huwag kayong lulusob hanggat hindi kami makabalik. Sinabi niya, May instruction itong si Zacarias, anak ni Zacarias, si Hoseng,
Eh, medyo mayabang to eh. Si Asarias. Okay, tuloy tayo. Sinalakay nga ni Simon ang mga hintel sa Galilea at pagkatapos ng maraming pagsasagupa ay nagapi niya ang mga ito. Tinugis niya ang mga ito hanggang sa pagpasok ng Tolomaida, 3,000 ang kanilang napatay sa mga tumakas at marami rin silang nasamsam na ari-arian. Ang mga Hudyo sa Galilea at Arbata kasama ang buong sambahayan at mga ari-arian ay ibinalik niya sa Hudiya at gayon na lamang ang tuwa ng lahat. Si Judas Macabeo at ang kanyang kapatid na si Jonathan ay tumawid naman sa Jordan at 3 araw na naglakbay sa ilang. 3 araw ha, tumawid siya doon. Papunta siya ng Gilead eh. Sa Gilead kasi mayroong 5 city doon. Kinawawa ang mga Hebrew Israelite na i-rescue nila. Pero biro mo, 3 days ang paglalakad. Papunta roon. Ganong katagal. Ganun katagal oh. Okay, tuloy tayo. Grabe. May nasalubong silang mga mapayapang nabateo at ibinalita nila ang nangyari sa kanilang mga kababayan sa Galilean. Sabi nila, ang marami sa mga kasamahan ninyo'y nakulong sa Bosra, Buzor, gayon din sa Alima, Kaspo, Maked at Karnaim. Malalaki ang mga lungsod na ito at napapadiran. Sinabi pa nilang ang iba ay nasa ibang lungsod ng Gilead. Sinabi nilang kinabukasan ay lulusubin ng kaaway ang nasabing mga lugar at lilipulin ang mga Hudyo roon sa loob lamang ng 1 araw. O yan. Doon sa Gilead, mayroong 5 lungsod. O, may 5 lungsod na malalaki. Ang una Bosra, ay yung Bosra, Bosra, Bozor, Bosor. Gayon din ang Alima. Alima. Apelido ni Apelido Bishop ko yan eh. Lungsod ng Alima, Kaspo, Paspo, Maked, Makit, at at Karnaim. Karmarin. Karnaim. sa Cavite, 1, 2, 3, ah, 5, ilang lungsod? 6, Malaking lungsod, 6? 6. 6, no? 3, Okay. 4, 5, 6. Sa Cavite, mayroong barangay Alima. Sa Cavite. Nakasama pala to sa ano ng Macabeo. Dito, may Malaking lungsod. may din ba yan? lungsod na Alima. Isa sa 6 na lungsod ay Alima. Ah. Diyan sa Gran Lolo mo yung... Oh, alamin natin tong Alima, Gran kung Lolo bakit ni Lolo Alima ni siya. Isa pa. Mm. Ang Okay. New American Ayon sa New American Bible. Bible, ang gamit doon sa Jubilee ay Alima, ang gamit, Oh, hindi ay. hindi ay. Pero sa Douay-Rheims Bible, ay. Oh, Dito naman sa Treasury Scripture Knowledge, ay din. Alima. Oh. Dito sa atin, sa original scripture ay talaga ay. Alima. Hindi yung ano, Dito hindi lang yung sa New American Standard Version ay Okay. Alima. Ilang ginamit, hindi ay. ay dito, ito yung totoo. Hmm. Ito yung So, sumasangayon. ito talaga, ay talaga. Kaapelido ko, Alima. Ngayon, may mga Hebrew Israelite talaga Alima. Okay, basa. Batay sa unang Macabeo, Kabanata 5, ang Alima ay isang matibay at nakukutang lungsod na matatagpuan sa rehiyon ng Gilead, silangan ng Ilog Jordan. Konteksto, isa ito sa mga lungsod kung saan kinugkob ng mga bansang hintel ang mga naninirahang Hudyo noong mga kumpanya ni Judas Macabeo. Lokasyon, inilalagay ng konteksto ang Alima kasama ng iba pang mga lungsod ng Gilead tulad ng Buzor, Kaspor, at Karnaim na nagpapahiwatig na ito ay bahagi ng teritoryo ng Gilead, modernong hilagang Jordan. Resulta,
nagmarcha sina Judas Macabeo at ang kanyang kapatid na si Jonathan patungong Gilead. Sinalakay ang lungsod ng Buzor at pagkatapos ay kumilos upang tulungan ang mga Hudyong nakulong sa iba pang mga kuta kabilang ang Alima. Oh. Bakit may lungsod na Alima? Kasi ang nangyari, pag ang mga Hebrew Israelite, Alima ang apelido, ipangalan nila sa lugar. Katulad sa atin dito. Ang lugar natin dito, Montalban naman na lungsod to eh. Naging congressman si Rodriguez. Isidro. So, pinabago niya. John Isidro. Nag-file siya ng batas na approve sa Congress na ang Montalban Rizal ay maging Rodriguez Rizal na. Yan. Oh. Kaapelido Isidro sa kumpare ko Rodriguez. na biyanan ng aking anak na si Bishop Carmel Boy Alima Rodriguez. Rodriguez. Sa Cavite, Alima, Barangay Alima, siguro ang mga ninuno doon ay mga Alima. Tapos yung pangalan sa barangay. Yan ang nangyari. Na malinaw ng Alima talaga ay dugong Hebrew. Yaman. Pero anong tribo? Anong tribo ang Alima? Kasi sa Ethiopia, may Alima doon. Okay. Tingnan ang Ato. susunod na kabanata. Gilead. Gilead Sige, ikaw ba sabi? Claro. Gilead was the center of Israelite population in Transjordan, east of the Jordan River, the tribe of Reuben in Gad, and half of the tribe of Manasseh remained east of the Jordan River and did not settle in the land west of the Jordan. So, ang nakatira para sa Gilead, tatlong tribo lang. A tribe of Reuben, Gad, tribe of Gad, and ang Manasseh. kalahati ng tribe of Manasseh. Ito yung Alima. Yeah. Kasi Manasseh ang Alima eh. Ang Alima ay part ng Manasseh tribe. Yes. So, tatlong tribo lang ang sa lugar ng Gilead na nasakop nila ni Joshua nung panahon na yon. Tapos tumawid sila sa Ilog Jordan, nag-ikot sila sa Jericho Mart, sa Jericho, at yung kalating tribo ng Manasseh nandoon, pati yung tribong Gad at saka tribong Benjamin. Reuben. Ang tribong Gad, sila yung mga Native American. Oh, yun. Mga Kasi God. hanggang ngayon, mga beautiful ang tsura. Titirintas pa rin ang mga Native, ano nila eh. Native American. May mga tirintas talaga damit nila. Tribe of God sila. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Gilead is a mountainous, fertile region east of the Jordan River, modern-day Jordan, known for its strategic, agricultural, and healing significance. Bound of Gilead and the Bible, it was inherited by the tribe of Gad, Reuben, and Manasseh. Key biblical event includes Jacob covenant with Laban. So, wala talagang duda. Jephthah, judgeships and Elijah origin. So, walang duda na ang Alima ay bilong sa tribe of Manasseh. Kasi yung grandlolo ko, na si Abdullah Alima, Maranao. isang Maranao, ang kanyang mga grandlolo yun, galing pala sa Israel yun, yung nilusob noong 721 BCA, at umalis sila dito napunta sa bansang Oper. Yes. At ang naging tribo nila dito, Maranao. Maranao. That's why ang Alima, Maranao talaga original, pero ang pinaka-original pala ay tribe of Manasseh. Kasi biro mo ha, ang Maranao, meron silang original sayaw na singkil dance. Na sa atin dito, sa mga Tagalog. Bisaya o Tagalog, tinikling dance. Yun ang sayaw ng Manasseh. Yep. Therefore, na ang Maranao, Manasseh, dahil singkil dance o tinikling dance, yun ang nakalagay ng national dance natin.
Ngayon, dalawa na. Tinikling dance at saka Karinyosa. Karinyosa. Mm. Oh, malinaw. Ang alima ay galing kay Yun. Manase. So, malinaw na ang alima ay dugo talaga ng lahi ni Jacob. Sa tribe lang ni Manase, na ang tatay naman ni Manase ay si Joseph. Joseph. Okay, tuloy tayo. Pagkarinig nito'y hindi na nag-aksaya ng panahon si Judas Macabeo. Sa halip na tumuloy sa Gilead, bumagta sila ng ilang at tinungo ang Bosra. Naagaw nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng mga kaaway na lalaki roon. Sinamsam nila ang lahat ng ari-arian at sinunog ang lungsod. Kinagabihan, nagmarcha sila papunta sa kuta ng Dathema. Kinaumagahan ay nakita nila ang hindi mabilang na mga taong lumulusob sa kuta. Ang mga ito'y may dalang mga hagdanan at iba't ibang kagamitang panalakay upang makuha ang kuta. Grabe, dumami. Yung kalaban nila ay hindi mabilang, di ba? Ang lupit. Ang dami. Pero natalo nila yon. Natalo nila. Kasi pag nandoon ang proteksyon ni Aba Yahawa, pag mawala ang proteksyon ni Aba Yahawa, kasi may kasalanan na si Judas Macabeo doon sa chapter 9, tigok siya. Patay si Judas Macabeo. Sa chapter 9 yon, chapter 5 pa tayo. May apat. Kasi sa chapter 8, nakipag-alayan siya sa Roma. Yan na. Dahil natakot siya sa Roma, dahil magigiting na digmaan. Hindi niya alam na mas lalong matindi, magigiting sa digmaan, mag-protect si Aba Yahawa. Doon na siya nagtiwala sa Roma. Di tigok tuloy siya. Nakipag-alyansa sa mga lahi ni Esau. Sa chapter 9 pa yon, advance na natin, gininto ko sa iyo. Okay. Patuloy. Nabatid ni Judas Macabeo sa narinig niyang umalingaw-ngaw na tunog ng tambuli at sigawan halos umabot sa langit na nagsimula na ang labanan. Sinabi niya sa kanyang hukbo, "Lumaban tayo alang-alang sa ating mga angkan." Pinagtatlong pangkat ni Judas Macabeo ang kanyang hukbo at mula sa likuran, sumugod sila na hinihipan ang mga tambuli at pasigaw na nanalangin. Nakita ng mga kawal ni Ptolomeo o ni Timoteo na hukbo pala ni Judas Macabeo, kanilang kalaban, kaya't sila'y umatras na. Sa labanang ito, nalupig si Timoteo at humigit kumulang 8,000 kawal. Nito ang napatay ng araw na iyon. Okay 8,000 Samantala silang Judas Macabeo, 3,000 lang sila. Pero napatay nila ay 8,000. Kasi nandoon kasing proteksyon ni Aba Yahawa. Grabe. Pero yung nagdubol kara, Nagduda na. si Judas Macabeo, nakipag-alyansa sa Roma, Yun na. ay wala nang proteksyon ni Aba Yahawa. Iniwan na talaga. Ang kalaban nila, 20,000 na yun eh. Ito, hindi mabibilang eh. Grabe, dami. Pero natalo nila. Kasi doon na siya nagtiwala sa Roma o hindi na kay Aba Yahawa. Tigok si Jonathan na ang pumalit kay Judas Macabeo. Ganon eh. So, mahirap talaga yung double kara eh. Kung tiwala kay Yahawa talaga kahit ano mangyari, kahit pa ilang billion pa yung trillion pa yung kalaban mo, kahit 3,000 na kaya matalo. Dahil ang mga anghel naman, mag-anyong graniso, babagsakan ang mga tao, yung panahon nila Joshua, patay ang mga kalaban. Graniso, mga anghel yun eh. Okay, tuloy tayo. Mula roon, nilusob naman nila ang alima at nasakop rin ito. Pinatay nila ang lahat ng lalaki roon. Sinamsam ang mga ari-arian at sinunog ang lungsod. Sunod-sunod nilang sinalakay at nalupig ang Kaspo, Maked, Buzor at iba pang mga lungsod sa Gilead. Pagkatapos,
si Timoteo ay nagtipon ng panibagong hukbo at nagkampo sa tapat ng rapon sa kabilang ibayo ng ilog. Hindi ito nalingid sa kaalaman ni Judas Macabeo, kaya't nagsugo siya roon ng mga espiya. Ganito ang ulat nila, napakalaki ng hukbo nila sapagkat sumama sa kanila ang mga hentel sa palibot natin. Oh, biro mo, ang laking hukbo yung kalaban. Samantala silang Judas Macabeo, 3,000 lang. Pero, nakuha nila ang Alima, ang lungsod ng Arima, ang lungsod ng Kaspo, Makid, Busor. Nasa sakop na ng ano yan eh, Gilead, no? Gilead. Malawak ang ano ng Gilead. Oh, malawak. Merong 6 na lungsod. Grabe, no? So, yan. Kahit gaano karami ang kaaway, Gilead. basta si Abay Hawa ay hindi nagagalit, sinabi nga ni Paul yun eh, if Alahayam is with us, who can be against us? Pero pag si Alahayam without us, na talo tayo. Loser. Yan ang nangyari kay ano, Maudas. Judas Macabeos. Sinabihan na niya, atras na lang tayo. Dahil talo, mapatay tayo dito. Sabi niya, wala atrasan, patay kung patay. Aba, mayabang din. Patay tuloy. Si Judas Macabeo. Sa chapter 9 pa yun, nangyari. Okay, tuloy tayo. Bukod doon, umupa pa sila ng mga Arabo. Nagkampo sila sa kabilang ibayo ng ilog at naghahanda na sa pagluso. Pagkabatid nito, lumabas agad si Judas Macabeo upang harapin sila. Nakita ni Timoteo si Judas Macabeo, ang kanyang hukbo na tumatawid sa umaagos na ilog. Kaya sinabi niya sa mga pinuno ng kanyang hukbo, kung sila ang unang tatawid, tiyak na tayo'y matatalo. Hindi natin kaya ang lakas nila. O yan, sinabi na ng kalaban, kung sila Judas Macabeo maunang tumawid sa ilog, talo sila. Eh, silang Judas Macabeo ang unang tumawid sa ilog eh. Okay, tuloy tayo. Ngunit kung sila'y matakot at humimpil sa kabila ng ilog, tayo ang tatawid at matatalo natin sila. Pagdating sa pampang ng ilog, ganito ang iniutos ni Judas Macabeo sa mga pinuno ng kanyang mga kawal. Huwag nang magtatayo ng tolda ang sinuman, sapagkat ang lahat ay lalaban. Pagkasabi nito ay nauna siyang tumawid, kasunod ang kanyang hukbo. Sa takot ng mga hintel, itinapon na nila ang kanilang sandata, tumakas at nagtago sa napapadirang templo nila sa Karnaim. O, biro mo, ang dami nila, pero dahil tumawid silang Judas Macabeo sa ilog, natakot, tumakbo, iniwan pa mga Salit na hawakan ng sandata, armas, tapon pa, grabe. No? takot pala eh. Nilagyan ng takot sa puso ni Abay Hawa eh. Matakot kayo. Grabe, no? Takot kayo sa 3,000 lang katao. Kayo ay ang dami inyo. May mga Arabo bang kasama nila? Mga Hindi, no? Intel, nag-hire pa sila ng mga... Nagpapao pa din pala tong mga Arabo eh. Oh. Okay, tuloy. Ngunit nakuha ng mga Hudyo ang lungsod na ito at sinunog ang templo, pati ang mga nagtatago roon. Dahil sa pagkasakop sa lungsod na ito, wala nang nangahas lumaban kay Judas Macabeo. Nang maging payapa na ang lahat, tinipon ni Judas Macabeo ang lahat ng mga Israelitang nasa Gilead, iniutos niyang isama ang lahat ng sambayan, pati ang mga ari-arian, at dalhin sa Judea. Napakarami nila, at pagsapit sa Epron, hindi sila agad nakalampas. Ang Epron ay malaki at napapadirang lungsod, at wala silang ibang madadaanan, kundi sa gitna nito. Oh, yan. Pero naman kalaban nila, napakarami. Tapos yon, natalo nila. Oh. So, ganun katindi. Dami Pag nandoon yun kasama si Abay Hawa sa digmaan.
nandoon yung protection. Nandoon yung provision. Okay, tuloy tayo. Terrible talaga. Ngunit ayaw silang paraanin ng mga taga roon. Isinara ng mga ito ang mga pintuan ng lungsod at tinambakan ng bato. Nagpadala sa kanila ng sulat si Judas Macabeo na ganito ang nilalaman. Wala kaming masamang layunin. Makikiraan lamang kami sa inyong lungsod para umuwi sa amin. Ngunit hindi pa rin nila binuksan ang mga pintuan. Bunga nito, iniutos ni Judas Macabeo na bawat isa'y lumusob mula sa kanya-kanyang kinalalagyan. Maghapot, magdamag silang lumaban hanggang sa sumuko ang mga taga-lungsod. Ayan. Talo pa rin. Kasi madamot. Gustong dumaan, ayaw padaanin. O, lusugin, girahin. O, yan. Namatay noon. Namatay tuloy sila. Dahil ang damot ayaw padaan eh. Sabi na dadaan lang kami para uwi kami sa amin. Pwede naman padaanin lang eh. Oo. Ayaw, di ginira. Ayan. Ubus naman. Maghapon yun, magdamag. Grabe. Pero patay, kalaban. Maghapon magdamag. Okay, tuloy. Lahat ng lalaki sa lungsod ay pinatay. Sinamsam nila ang lahat ng ari-arian at sinunog ang lungsod. At sa ibabaw ng mga bangkay, dumaan si Judas Macabeo ang kanyang mga kasamahan o kasama. Mula rooy tumawid sila ng Hordan patungo sa kapatagan ng Bitsan. Pinagdadakip nila sa daan ang mga nakatakas na kaaway. Habang naglalakbay, pinalakas ni Judas Macabeo ang loob ng kanyang mga kasama hanggang sa sila'y sumapit sa Judea. O, yan. So, tagumpay sila. Wala. Kahit anong kalaban nila, kahit anong dami, matalo talaga nila. Oh. Yung gusto lang silang dumaan, di naman padaanin. O, di ginira nila. O. Nasamsampa ang kanilang ari-arian. Patay pa lahat ng mga lalaki. So, yan. Yan ang napala. Okay, tuloy. Tuwang-tuwa silang umahon sa bundok ng Sion upang mag-alay ng handog na susunugin bilang pasasalamat sa pagsapit nila ng ligtas at dahil sa walang napahamak ni Izaman sa kanila. Samantalang ang magkapatid na Judas Macabeo at Jonathan ay nasa Gilead at ang kapatid nilang si Simon ay sumalakay sa Tolumaida sa Galilea. Nabalitaan ni na Asarias at Yoseng, anak ni Zacarias, ang kanilang kabayanihan o kabayanihan na balitaan. So, Ni na yung mga anak. at Yoseng, kanilang So, kabayanihan. kita mo yung nangyari, Wagi. hanggat masunurin sa kautusan ni Yahweh, hanggat nandoon yung tiwala kay Abba Yahweh, tagumpay lagi. Ganon. Patuloy. Kaya't sinabi nila, gumawa tayo ng paraan para matanyag din tayo, ba? Labanan natin ang mga hintel sa paligid natin para matupad ang gayong layunin. Iniutos nila sa kanilang hukbo na pasukin ang Jamnia. Nalaman ito ni Gorgias, kaya't hinarap niya ang mga ito. Sa labanang ito, natalo sina Jose at Asarias at hinabol sila hanggang sa pagpasok ng Judea. May 2,000 Israelita ang nasawi sa labanang iyon. Yan. Natalo silang Jose at saka si Asarias. Mayabang kasi. Wrong motive man. Kasi mayabang eh. Para sumikat daw sila. Para sumikat din sila. Sinabi na nga ni Judas Macabeo, huwag kayong lulusob hanggat wala, hindi kami dumating. Para sama-sama tayong lulusob. Gusto na lang yun sila kasi pasikat din eh. Ito si Jose at saka si Asarias. Asarias. Gusto din talo sila. sumikat. Tuloy. Ang pagkatalong ito ay bunga ng hindi nila pakikinig kay Judas Macabeo at sa mga kapatid niya. Sa hangad na umani ng pansariling karangalan. Ngunit hindi nila natamo ang kanilang layunin sapagkat hindi sila kabilang sa mga piniling sambahayan na pinagkalooban ng karangalang magligtas sa Israel.
Si Judas Macabeo at ang kanyang mga kapatid ay natanyag at iginalang ng mga Israelita at maging ang mga Hintil. Kapag nababalitaan ng mga tao ang kanilang kabayanihan, pinagkakaguluhan sila at pinararangalaan. Yun, no? Intindi, no? Pag pumasok na kasi ang yabang, na Umawi. gusto ring sumikat, natanyag, eh akala niya hindi naman siya ang pinagkalooban ni Hawa na sumikat. Grabe. Kasi lahat doon, pinagkalooban ng ni Hawa na ikaw gagamitin ko para sumikat. Sila hindi kabilang. Gusto rin na, parang katulad na gusto rin mag-interpret, maghingi rin sila ng pakilala ko daw sa Ethiopia para mabigyan sila. Good. Gustong sumikat din eh. Hindi nga tayo pinagbigyan. Ako lang pinagkalooban. Ngayon, kasi alima eh. Wala namang alima doon, wala namang apelido ninyo doon na sa Israel eh. Kilala isang malaking lungsod na alima sa Gilead eh. Kabilang sa tribe ni Manasi pa. Okay, tuloy. Terrible, no? Ayan. Napagkaisahan ni Judas Macabeo at ng kanyang mga kapatid o mga kapatid niya na salakayin ang mga Edomita na nasa timog. Nakuha nila ang Hebron at ang mga bayan nito. Winasak nila ang mga kuta nito at sinunog ang mga tore. Mula roon, sinalakay nila ang mga Pilisteo at itinawid ang Maresa. Maresa? May mga saserdote na lumabas upang makipaglaban sa hangad na matanyag, subalit inabot sila ng kasawian. Patuloy si Judas Macabeo sa kanyang pagsalakay at hinarap naman ay ang Asdod sa lupain ng mga Pilisteo. Nagtagumpay rin siya at winasak ang mga altar roon at sinunog ang mga Diyos-Diyosan. Nilimas nila ang mga bayan nito bago sila magbalik sa lupain ng Judea. Okay, ito namang saserdote mayabang din. Gusto rin magpasikat. O, nasawi tuloy. Mga Levites yan, ha? Oo, Lain mga Levita yan. Mga Gusto rin sacerdote. magpasikat. Hindi nga eh. Lahi ni Levi yan. Dahil sumunod na lang sa anong sinabi ni Judas Macabeo. Paandir na lang doon kay Judas. Wag tuloy na, magsarili tayo, gira. Grabe. Para sumikat din tayo. Eh, talo kayo. Nilusob nila ang Edomite. Lahi ni Esau yun eh. Esau, Edom, Edomites. Ibig sabihin pula, red. So yan, Edomita. Pilisteo. Eh yung ngayon ay mga Palestinian. Palestine. Palestinian na ngayon, yung pangalan. So, Palestine. ngayon, anong nangyari? Nilinis nila ang mga bayan Nilimas nila. nito bago sila nagbalik sa lupain ng Judea. Nilimas. So, Last na. dito nagtapos ang ating pagtalakay sa Judas Macabeo. Ang lupit talaga pag siya mayahaw kasama. Pero pag So, hindi na, Oo nga. wala. Yung mga Hebrew Israelite na mayabang, katulad ng sacerdote nila ni Jose at saka ni Sarias, gusto lang sumikat din sila eh. Personal yon, Bishop. Personal na intensyon. Oh, personal nga intention. Para Sinabihan daw na nga, sumikat din huwag sila eh. kayong lulusob hanggat hindi kami makabalik. Eh, personal, para pag magtagumpay, tingnan mo kami, tagumpay kami. Akala mo ba, ikaw lang Judas, Macabeo? Kami rin eh. So, pag hindi pinagkalooban ni Abba Yahweh na maging leader na mamumuno sa isang digmaan o nang pilitin ang sarili. Katulad din ikaw tinilaga bilang senior pastor, gusto susingit din yung isa na sinik. Ako dapat yun. Mga mayabang nga eh. Hindi nga, kasi tayo, nagtingin tayo sinong karapat-dapat. Hindi naman siya karapat-dapat eh. Puro yabang lang ang sa kanya. Natiwalag tuloy. Hindi lang natiwalag sa ating assembly, pinaalis pa sa Montalban. Pinalayas pa ni Mayor. Yan, napala sa kanya.
Kasi ang magpataas, ibabagsak. Ang magpakababa, iangat. Yan kasi ang prinsipyo ni Abay Hawa na pag magpakumbaba lang tayo, itaangat naman tayo ni Abay Hawa. Pero pag itaas mo yung sarili mo, parang nagbuhat ka sariling bangko, ibabagsak ka talaga niya. Yan ang nangyari na ibang mga remnant Hebrew Israelite. Mayayabang magsulo Magsulo sila, hindi lang mag-antay sa anong kaganapan. Ayon. Okay, dadako na tayo sa panalangin, Pastor Richard. Reuben, tribe, Zin, Gad, at Manasseh. Ang mga American natives. Salamat, Abayahawa. Ang papuri pagdakila sa iyo, Ama. Aming Abayahawa ay tunay nga nakarapat-dapat dahil kinikilala namin ang iyong kabutihan, higit ang pagmamayari mo sa buong lupa at ang lahat ng may buhay ay aming kinikilala at mula sa iyo. Inihiling po namin na sa mga panahon na ito, ang nakikita mong mga bagay sa aming harapan, ito man ay makabubuti at hindi, aming ipinagkakatiwala sa iyo. Ayon sa iyong layunin, mangyari ang iyong kalooban. Yahawa na aming alahayam. Salamat sa lakas at buhay ng bawat isa, maging sa buhay ng aming bishop, kayo po ang patuloy na nakakakilalang lubos sa kanya. At sa mga araw na kami ay maglilingkod sa inyo upang parangalan ka, ihayag ang iyong nakabutihan, mangyari nawa ay sa aming buhay, gamitin ito ayon sa iyong katanyagan. Luwalhatiin ka o alahayam sa pamamagitan ni Masaya at Yahushai. Yaman.